Isa sa pinakamalagang pag aalaga po sa manok ay yung kalinisan po talaga. Dapat po na maging malinis po tayo sa kapaligiran, lalo na po pag tag-ulan. Yan o, makulimlim, may araw man ng konti pero mamaya sigurado ulanan po yan. Araw-araw kasi umuulan po dito, gaya po kahapon na napakalakas. Yung ating mga manok basa talaga, yung iba nagpapabasa, lalo na po yung mga heritage chickens, hindi po yan maiwasan. Kumbaga ano po yan nila parang ano nila, gusto nila yung mabasa. Yung nga lang, mabilis lang po silang magkasakit, hindi gaya po ng mga upgraded native chicken na hindi po basta-basta nagkakasakit. Yan, isa na naman po nating saging ang natumba, kinain po nila. Yan, pinutol na po natin, sayang yung bunga. Pero makakain naman yan nila pag wala po silang choice, o pag minerienda po nila ay kakainin po nila. May mga manok po tayo dito na nakakulong, may mga sakit. Nomini po natin to para sa sa ihaw. Kung hindi talaga gumaling yung manok, kahit anong gamot nyo na po na binigay, kahit injectable, wala na po yung pag-asa. Gawin nyo na lang po dyan ay katayin na lang po. Pero ito, pag hindi pa to gumaling ng 1 linggo, papakatay natin yan para magamit po, makain po natin. Yung ating mga manok dito sa kabila, pag may nakita din po tayo, pag nagsawa po akong gumamot, lalo na po tagulan, ay baka katayin na lang po natin para hindi na tayo gumastos po ng gamot. Yan po isa sa mga tekniko po para hindi na po mahirapan tayo. Yung pabo natin, isa sa mga teknik din po para hindi po gumastos po ng ilaw sa mga pabo. Pwede rin po talaga na ikulong na yung inahin at lalabas lang po dyan yung mga anak niya at makakain ng mga sagbot, mga damo. Ganun na po kasimple, para walang sakit sa ulo. Kung may sakit, katayin nyo na po, lalo na po pag madami yung alaga nyo. Ako sa inyo, katayin nyo na po para hindi na po kayo gagastos ng gamot. Adobo nyo, tinula. So ito, ano natin to, next week, kung wala pa rin yan, ay katayin na po natin. Pwede kayo benta po, pwede na katayin na lang, katayin pagkatapos ibenta po ng ready to cook na. Araw-araw, kahit may araw, mamayang gabi ulan na naman po. Ang lakas na po kumain nila, yung mga pabo nga sumasali. Yung isa pa na nating manok na maliit ay naglimlim doon sa gilid, yung Chinese silky natin. Iwan ko lang kung mapisa, lalo na po na basa. Nabanggit ko nga last time yung pag-aalaga po ng pansabong katambayan. Nung nag-aalaga pa po ako nung high school ako, ay masasabi ko po na mas matibay din po sila. Matibay po sa sakit, parang native po. Yan yung kagandahan sa pag-alaga ng sabong din po. At kung ako naman po yung tatanungin kung ano po yung mga binibigay po natin sa ating mga heritage chickens at saka native, ay same lang po. Feeds yung pagkain natin, same lang po yung presyo sa pagkain. So bakit hindi natin itry na magnegosyo po ng pagsabong? Yan po yung isa sa mga po natin, kumbaga gagawin pag nakalipat po tayo. Maghanap na lang muna tayo ng mga 2 to 3 months old po na mga pang sabong o yung mga pang materialis po natin, yung mga quality din po na galing po sa mga nag-champion na rin po. So yan yung ating gagawin. Hahanap po tayo para makatipid po tayo sa gasto. Yung tryo kasi ng pansabong, natanong ko po sa isa sa mga kaibigan ko po na nag-alaga ng mga pansabong po, pinakamura is nasa 10k.
So yan po yung pinakamura po sa pasabong na pwede nang i-breeding po. Ganun po kamahal ang materialis. Hindi po gaya ng mga healthy chickens po natin na yung presyo ay nasa 1.2 lang yung inahin. 1.2, 1,000, yung tandang nasa 1.5. At yan nga isa sa mga din sagot ng ating kaibigan na yung 2 to 3 months old nasa 1.5 to 2,000 yung presyo. Ganun po kamahal. So, kung mabibentahan ka po ng ganyan, sigurado malaki din yung kita. So, yan yung ating target ngayon. Yan, kumulimlim na naman po. Mas maaga na yun. Mas maganda rin po na maaga tayong nagpakain ngayon para yung ating mga alaga ay natin, hindi na mabasa. Hindi gaya ng kahapon na umulan, hindi uminto. Nangyari, napakain tayo ng ulan sa ulan. So yung iba ay patibayan na lang po ng katawan. Sino po yung matibay, yun po yung makakasurvive. So, ganun na po yung pag-aalaga ng healthy chickens. Hindi lang po kapaligiran yung dapat malinis, pati yung tubig. Ganun ka-importante ang pag-aalaga ng manok po sa tag-ulan. Malinis dapat. Palitan po palagi para hindi po basta-basta magkakasakit. Pangunahing sakit, sipon. At kung maaari may budget ka, Panamox Forte ka po, powder, panglipinsa po sa kanila, bacterial flushing kada aga. Yan, tumutubo na rin yung ibang saging. Pero iwan ko lang kung tataas yan, baka kainin din naman po yan ng ating mga alagang manok dito sa range. Yung ating first step na ginawa talaga ay mag-inquire muna tayo sa mga bibilihin nating pang sabong katambayan, pang materialis. Siguruhin po natin na quality talaga at may magandang background yung kanyang parents, kung nag-champion na ba. So, ganun dapat tayo. Tanong tayo sa ating kaibigan, nag-champion na rin po yung ating kaibigan po dito sa Sub Sergeant. Okay na din po yung presyo para pang materialis na pansabong po natin. At pag nagkataon na meron na po tayong budget, ay yan, mag-umpisa na po tayo. Sa pag-umpisa po ng pagmamanok, hindi po paramihan. Para po sa akin, dapat po talagang pag-aralan. At yung ating plano ay 3 muna yung ating umpisahan, 1 lalaki at 2 babae. Yan po yung paparamihin po natin. Para sa ganun, malaman din po natin kung ano po yung mga proseso po sa pag-aalaga po ng pansabong. Kung ako dati na nag-umpisa po sa 2 manok, maganda na rin po yung 3 po yung ating umpisahan. Tryo kumbaga. Mas maganda na rin po yung maliit lang yung ating umpisahan para hindi po tayo mabigla sa gastusin po. Hindi din po kasi biro yung kapital ng pag-umpisa ng pagsasabong. Mahal po talaga yung mga manok, lalo na po kung sa kilalang tao o kilalang breeders ka po magbili, o mga winning line talaga, yung mga sikat na mga magsasabong. Yan na po yung ating mga kaganapan sa ating manukan, mga katambayan. At maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po i-subscribe, i-like, follow. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Ronnie Villarusa from Tagum City, Ernie Era from Pulumulok, South Cotabato, Waway Midrano from Jensan, Tinagakan, Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!